Ayun, dun pinanganak yung Patiwakal. Almost 4 na oras ko lang siya ginawa dahil sa sitwasyon ko noon, grabe, sobrang dark na dapat hindi nararanasan ng tao talaga yung mga ganung bagay. Alam mo yun, walang may deserve ng ganung bagay. Pero na lang kung masama ka talagang tao. Sa sitwasyon ko, hindi ko deserve yun. Yo, ako nga pala si Gerald Dem at ito ang Patiwakal Redefined. Yung Patiwakal kasi nabuo siya nung parang na siya yung huling kanta na dahil magkukwit na ako sa lahat na shits dahil halos mag-iisang dekada na akong gumagawa ng music. Hindi nag-workout, tapos yung suffering na nararanas ko doon sa bahay namin na mismong nanay ko, gawa ka ng kanta, wala ka naman napapala. Dumating ako sa point na buhay ko na depress ako. Naubos ko na ang isang kahang Marlboro na pula, alkohol at dupi ang pansamantalang nagpapasaya. Pinapatay ko ang pangambang nadarama. Yun, sumabay yun yung nanay ko sa bahay na ayaw sa akin. May ka-live-in ako noon dati na niloko ko, nahuli ko na on the spot sa kama, may kasamang iba. Tanggal ako sa trabaho. Dahil di na ako nagpapasok, nalulungkot na ako sa buhay masyado eh. Tinatamad na ako lahat ng bagay na walan ako ng gana. Plus pa yung magulang mo na hindi sumusuporta sa'yo. Tapos lahat ng gamit ko nasira. Computer ko, na yun nila yung outlet ko para gumawa ng kanta sana. Yung motor ko nasira. Dahil nag-uulanan nun eh. Laging nalulubog sa baha. Di na ako makalabas ng bahay. Tapos pag nasa bahay naman ako, sinanay ko, sinisigon. Sobrang parang sinaraduhan ako ng mundo nung mga time na yun na putang ina, ba't sa akin nangyayari to? Alam mo yun, kailan ako nagpapakabait, inaayos ko yung sarili ko. Yun, dun na pumasok yung talagang siguro depression. Tapos dumating yung time na napaayos ko yung PC ko, may nakilala akong bagong babae na yun yung tumulong sa akin para maayos ko ulit sarili ko. Yung na ngayon, yun yung asawa ko. Siya yung tumulong sa akin, ayusin yung sarili ko, financial lahat. Pinatira niya rin ako sa boarding house nila, gumawa ako ng kanta. Yun, dun pinanganak yung Patiwakal. Actually, marami siyang kasama eh. Maraming kapatid yung kanta na yun eh. 4 sila na parang retirement na kanta na. Na pag ito hindi nag-workout, siguro tatanggapin ko na lang yung kapalaran ko, mag-abroad na lang ako kasi alam mo yun, sobrang toxic na eh. Sobrang sama na sa mental health ko lahat ng bagay na nangyayari. Ayun, dun pinanganak yung Patiwakal. Almost 4 na oras ko lang siya ginawa dahil sa sitwasyon ko noon, grabe, sobrang dark na dapat hindi nararanasan ng tao talaga yung mga ganung bagay. Alam mo yun, walang may deserve ng ganung bagay. Pero na lang kung masama ka talagang tao. Sa sitwasyon ko, hindi ko deserve yun eh. Sobrang hardworking ko noon, sobrang mapagmahal kong tao. Baliktad lahat ng binigay sa akin ng mundo noon. Kaya, sobrang nakakalungkot. Ang bawat gabi, parang may mali. Tawag ka ng lupi. Siguro ang lahat ay may sagot na sa mga katanungan. Pagdedo ka na, la 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 la. Naubos ko na isang kahang Marlboro pula dahil, alam mo yun, para maka-coop up ka dun sa problema mo. Yossi. Alam mo, smoke. Naubos ko na isang kahang Marlboro pula, alcohol at dubi. Alam nyo naman na siguro yun kung ano yun, di ba? Pero hindi ko nire-recommenda yun na gawin. Yun yung gawin nyo pag may problema kayo. Kanya-kanya tayo na way. Alcohol at dubi ang pansamantala nagpapasaya. Pinapatay ko ang pangambang nadarama. Ang bawat gabi, parang may mali, tawag ka ng lubid. Kasi every night nung mga araw na yun, hindi yun yung thought ko na magpakamatay. Hindi yun yung thought ko na tawag ka ng lubid. Ang alam ko sa sarili kong mangyayari sa akin, mamamatay ako sa sakit. Kaya parang minetaphor ko siya sa lubid yung bawat gabi. Kasi yung bawat gabi na yun, ang pumapatay sa akin, yung puyat. Kasi hindi ako nakakatulog gabi-gabi sa dami kong problema. Yun ang totoo doon. Minetaphor ko nila yung lubid sa problema na hindi ako makatulog. Actually, nung nalungkot ako ng ganun, hindi pumasok sa isip ko yung suicidal thoughts. Kumbaga, alam ko kasi mamamatay na ako. Hindi ako mamamatay sa suicide, mamamatay ako sa sakit. Hindi na ako nakakakain, hindi na ako nakakatulog na maayos. Talagang naranasan ko may time na kumakain ako. Pag tumama na alala ko lahat na nangyari sa akin, bigla na naman ako manlalata, mawawalan ako ng gana. Ewan ko eh, kung nararanasan yun, pero puta na, sobrang totoo nun, naranasan ko yun. Nung una, akala ko wala lang din yun eh. Yung mga depression na yan, parang wala lang yan. Pero nung tumama sa akin, doon ko napatunayan totoo. Doon ko rin siya napatunayan sa pagkain. Kumakain ako, bigla ako nawawalan ng gana pag pumapasok sa akin kung ano yung nangyari pag tuwing naaalala ko. Tuwing gabi, hindi ako nakakatulog, halos 3 buwan. Siguro lahat may sagot na sa katanungan kapag dedo ka na. Parang yun na lang yung huling thought ko noon, parang lahat to siguro
masasagot pag wala na ako sa mundo, parang gano'n. Pero hindi ko gino-glorify yung suicide dito sa kanta na to. Parang pinoportray ko kung ano yung nararanasan ng taong, alam mo yun, nararanasan. Wala akong gino-glorify dito na yung suicide. Alam mo yun, yun yung point talaga ng kanta para makita nila, marinig nila yung hinaing ng tao kung mga dumaranas ng ganung sitwasyon. Sa kadadalhin ng hawak mong baril, baka sakali lang. Pag kinalabit, baka marinig, baka mas mabuti pa. Siguro ang lahat ay may sagot na sa mga katanungan. Kapag dedo ka na, la 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 la. Sa kadadalhin ng hawak mong baril, tas parang may bumulong, baka sakali lang. Parang, yun na yun yung, alam mo yun, yung parang sobrang paranoid ka na gusto mo na talagang tapusin lahat. Kaya kumuha ka ng baril, tinatanong mo sarili mo, saan kaya ako dadalhin nito? Baka sakali lang. Pag kinalabit, baka marinig. Kasi di ka nila marinig eh. Kahit sinasabi mo yung problema mo eh. Baka pag kinalabit ko to, marinig nyo talaga yung tunay ko nararamdaman. Baka dito, pag pumutok tong baril na to, saan nyo ako marinig. Kasi sinasabi, tuwing nagsasalita ako sa inyo, baga, wala yan, depression, wala yan. Pinagugas ka lang na pinggan, depressed ka na. Ginaganon nila ako lagi. Parang ganon, kidding aside, parang kumbaga parang sa joke na way. Nung sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako naririnig, ginaganon nyo lang ako. Siguro pag kinalabit ko tong baril na to, tsaka nyo ako maririnig. Yun. Baka ito yung magsasabi nung hinanaing ko. Baka dito maintindihan nyo ako. Pero hindi ko uli siya gino-glorify. Yun base sa tunay na tao. Base sa tunay na karanasan. Dami kong problema, pera, teka muna, pre. Di ko na alam ang gagawin ng daming shits. Dami kong problema, punyeta, may isang dosena sa dami. Di natatalab kahit anong pampamanhid. Dami kong problema kay Emma sa eskwela, punyeta, teka muna. Asa ba kasi yung bakal na? Siguro ang lahat ay may sagot na sa mga katanungan. Pag dedo ka na, la 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 la. Kasi, alam mo yun, sa daming problema mo, kahit anong pampamanhid i-take mo, wala eh, the end of the day, same eh, fucked up ka pa rin talagang. Tsaka hindi mapatay ng damdamin mo kahit anong gawin mong bisyo pag nandun ka sa sitwasyon na yun. Bukod sa hindi niya mapatay kung ano yung pinagdadaanan mo, lalo pa pong lumalala yung pinagdadaanan mo. Kaya yun. Dami kong problema kay Emma, yun, metaphor sa nanay ko. Emma, Ermat, mother, yun si Emma. Marami kasi tatanong si Eva daw eh. Sino si Eva? Sino si, di ba? Hindi siya babae. Nanay ko yun, dami kong problema kay Emma. Pero love ko yung nanay ko. Oo. Lalo ngayon, okay na ako sa buhay. Yun lang yung mga panahon na siguro pressured din siya. Kaya siguro, alam mo yun, nagre-raise siya ng 3 lalaki. Kaya sa eskwela, punyeta, teka muna, asan ba kasi yung bakal na magazine? Yung magazine ng baril, asan ba kasi? Para matapos na to, parang ganun. Siguro ang lahat, may sagot na sa mga katanungan. Doon lagi nagtatapos eh. Kada isang paliwanag. Oo ano pre, siguro lahat. Parang kinakausap ko yung sarili ko eh. Parang siguro nga lahat no, pag may sagot na pagpatay ka na siguro. Parang ganun. Pero yun pa rin, hindi ko gino-glorify suicide doon, tol. Parang ito yung interpretasyon nung taong rumaranas nun. Sa kadadalhin ng hawak mong baril, baka sakali lang. Pag kinalabit, baka marinig, baka mas mabuti pa. Siguro ang lahat ay may sagot na sa mga katanungan. Pag dedo ka na, la 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 la. Mostly yun lang talaga. Yun yung istorya nun. Dumaan ako sa pinaka-dark na moment ng buhay ko. And then yung lyrics, nagsasalita naman talaga yung lyrics ng kanta. Yun lang talaga siya. Yung music video niya, ang istorya kasi talaga, bago yung music video, pinasa ko siya sa locals. Ngayon, pagpasa ko sa locals, pinasa ko siya ng February. Nagpapapitch pa ako kay King Prom D, kasi nauna sila King Prom D sa akin doon sa locals eh. And then, na-upload yung kanta 8 months. 8 months, ganun kahaba yung tagal bago na-upload yung kanta.
And then nung na-upload siya, as a track, may nag-comment doon na Ben Regala. Sabi nung Ben Regala, Tol, baka gusto mo gawan ko ng music video yung kanta mong to. Pero hindi pa siya nagpa-pop noon, as in nasa 100k lang siya, ganun. Gusto mo gawan ko ng music video yung kanta mo. Hindi ako magaling pero bibigay ko yung best ko. Yun yung sabi niya sa comment. Tapos nag-reply ako, email mo ako. And then nung in-email niya ako, sabi niya, Tol, tangina kahit huwag mo ko bayaran, dadayuhin kita dyan. Kaya sobrang na-appreciate ko yung sinabi ni Ben na yun. Tapos sabi ko, sige G, kaso nahihiya talaga ako kasi financially sobrang short ko nun. And then pandemic pa nun, sobrang lala ng pandemya nun. Yun pa yung problema, paano ka pupunta sa amin? Pandemic. And then ayun na, sabi niya ako na bahala, may sasakyan kami, pupunta kami dyan, kahit foods na lang. Walang storyline, as in walang storyline, lahat yung impromptu. Pagdating nila ng Bataan, lumang bahay ni FPG yun may ari-arian si FPG sa amin doon, lumang bahay ni FPG na may caretaker lang. Tapos yung caretaker, manginginom. Kaya ang binayad ko, liquor ban din. Bawal mag-inom. May alak ako. Binayad ko, kaya mahayag siya. Di ba? Di ba? High value yung alak nun. Ang sobrang hirap kumuha ng alak. Manginginom, matagal walang iniinom. Dahil na, 1 litro ka sa akin. Parang ganon. Parang ganon. Binigyan ko 1 litro. Pero binigyan ko rin ng cash. Pero hindi ganon kalaki. Kasi hindi ko afford. And then, sabi niya, sige, shoot na kayo. Pero wag yung kukuhanan yung labas. Puro loob lang. And then, pasok kami sa loob. Ocular kami. Tinignan namin yung place. Chinek namin yung, dito. Doon na kami nag-usap ni Ben. And then, ayun, shoot kami. As in, lahat yun impromptu. Tapos, talagang walang storyline. As in, pagdating natin sa lugar na to, dito ata maganda dito. Ganun, isip kami. Dito tinatamaan ng araw. Dito silhouette. Okay. Let's go. Pero yung dugo, nakaplano na yun. Yung dugo, ako nag-isip, tapos nag-YouTube ako paano gumawa ng peking dugo. Alam mo yun, para mas ma-exage yung detalye, yung, alam mo yun, yung sunog na yung bituka, yung baga, kaya nagsusuka ng dugo. Yun yung nire-representa nun. Nalasong ka na sa lahat ng bagay. Baril, sila may dala ng baril na yun, yung baril-barilan na plastic na, sabi niya, ito mukhang legit na, pwede na to. In-edit ni Ben, nagkasundo kami sa edit. Tangina, di namin alam na, yun na pala yung simula nung karir ko, doon na pala magsisimula lahat ng bagay. Na yun, dapat mag-a-abroad ako dahil sobrang fucked up ng buhay ko. Hindi ko alam. Yung kanta na yun, maraming binuksan sa akin pinto. Kaya, andito pa rin ako. Iyon yung kwento nun. Kaya, sobrang laking bagay sa akin ni Ben. Sobrang laking parte niya sa buhay ko ngayon. Sa kung ano na-achieve ko. Shoutout kay Ben Regala, solid. Yun, ganun lang siya na buo. Ila yung storya nun. Sa tagal namin nagsama ni Ben, kahit minsan hindi niya ako siningil, kahit gusto ko magbayad. Sabi ko, hati na lang kami sa royalties to kanta. Hindi niya talaga ako sinisingil, kaya sobrang solid ni Ben. Tangina. Kaya sa mga ginagawa ni Ben dyan na iba, tangina. Alam niyo yan, tangina, sobrang solid ni Ben. Kahit minsan sa royalties, ako na nagtol, hati tayo sa royalties, ganito na lang sa'yo. Ayaw niya tanggapin. Tangina, solid Ben Regala talaga. Tulad ng Patiwakal na kanta na gawa ko, ulitin ko, hindi ko gino-glorify suicide. Message ko dyan sa alam nyo, kung nakakaranas kayo ng mga lungkot sa buhay, mga pagkalito, mga bagay na hindi nyo maintindihan o kaya minsan hindi nyo na kaya, try nyo mag-reach out. I-reach out yung mga taong, kasi kung yung pamilya nyo hindi kayo pinapakinggan, try nyo sa ibang tao or sa professional, lumapit kayo. Huwag kayong mahiya. Alam ko may stigma dyan na pag nagpa-consult ka sa mental hospital, tatawanan ka, may stigma sa ganyan. Pero alam mo yun, hindi mo kailangan mahiya, tol, sarili mo yan. Walang ibang tutulong sa sarili mo kundi sarili mo rin. Kaya yun lang yun, mag-reach out kayo, maghanap kayo ng outlet para malabas nyo yung nararamdaman nyo. Alam nyo yun, kung saan kayo magaling, art, music, kung atleta kayo, yun lang. Basta reach out kayo, tol. Yan, may mga tamang lugar para pag-usapan yan. Yun. Naintindihan ko kayo kung hindi kayo pinapakinggan minsan nung alam mong sino pang makikinig na dapat sa'yo. Pamilya mo, ganyan. Huwag kayo mahiya mag-reach out. Yun lang, tol. Ingat kayo palagi. Kain kayo ng masustansya, mag-exercise kayo. Yun lang. Ingat kayo palagi, tol. Love you. Shoutout pa rin sa Calbors, Babe Shop, kay Jong. Yan, follow nyo si Jong sa Facebook. Tsaka ako, follow nyo rin ako sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Yan, sa Music Colony, follow nyo rin sila, YouTube, Facebook, ilang. Maraming salamat sa inyo uli sa suporta nyo sa akin. Stream nyo yung Biktima, Mood Swing album. Thank you so much. Yo, ako pala si Gerald Dem. Thank you for watching What's Behind. Comment down below kung sino pang gusto nyo mapanood ng artist sa susunod dito sa Redefine.